Ngayong araw nga ang Christmas party sa school nila Paul Andre, pero kagabi ay nakita kong excited na nagbabalot na ng regalo sa Sir Paul. Wala ngang magaganap na exchange gift sila Paul Andre, kaya kaming mga magulang na lang ang magbibigay ng regalo sa kanila. Nahihirapan nga magbalot niyan si Sir Paul, kaya kalaunan ay ipinasa niya ito sa akin para ako daw ang magbalot neto. Inilagay ko nga muna ito sa karton bago ko ito i-gift wrap. Kinabukasan nga ay maaga pa rin ako gumising para maglaba kahit na napuyat ang kumari nyo sa kakaantay kay Paula Maris kagabi kasi year-end party din nila sa school. After ko nga maglaba Mari ay inilipat ko na rin yung sampayan ko sa kabilang kalsada kung saan matindi na yung sikat ng araw kasi kung mapapansin nyo na wala pa yung araw sa tapat ng gate namin. Nagmamadali na nga ako niyan Mari kasi madami pang nakaabang na gagawin ng kumari nyo. Isa na nga dito ay ang paggawa ko ng basahan pero sa palagay ko ay hindi ko na magagawa ito ngayon dahil mamaya isasama nga ako kay Sir Paul. Nakapamalengke na nga rin pala niyan si Sir Paul at ipinirito ko na nga rin yung nabili niyang isda after ko itong mahugasan. Tinimplahan ko nga lang ito ng asin at kaunting paminta bago ko ito prituhin. Medyo nagulat lang ako sa sinabi ni Sir Paul at paulit-ulit ko pa nga itong itinanong sa kanya kung tama ang pagkakarinig ko na 55 pesos lang yung bili niya ng 3 pirasong tilapia. 110 daw ang kilo neto ngayon. Sa lugar nyo, magkano na ba ang kilo ng tilapia ngayon, Mari? Comment nyo naman po sa baba kung magkano at kung saang lugar kayo at nang sa ganon ay malaman natin kung saan ang mas mura at mas mahal ang presyo. Char. After ko nga magprito ay magluluto naman ako ng gulay na pwede nating ipari sa isda. Inuna ko nga munang igisa yung bawang at nung mag-golden brown na ito, tsaka ko naman inilagay yung sibuyas. Puting sibuyas nga yung ginamit ko dito, Mari, kasi yun ang binili ni Sir Paul dahil mas mura daw ito kaysa sa pulang sibuyas. Naglagay nga rin pala ako ng ilang pirasong kamatis bago ko inilagay yung alamang. Naglagay na nga rin ako ng 2 kutsarang asukal para sa balanseng lasa at mekos-mekos insan bago ko ito hinango sa kahirapan. Nag-iwan na nga rin ako sa kawali ng alamang para panahog sa gulay. Kumain na nga kami agad niya ni Sir Paul nung maluto na yung gulay kasi aalis nga siya at naisipan ko nga sumama. Matagal-tagal ko na nga rin gustong sumama sa kanya pero ayaw niya dahil mahal nga raw ang pamasahe. Shish! Hindi ko nga alam mga Mari kung anong nakain ni Sir Paul at pumayag siya na sumama ako. Charot. Santa Lucia ang sinakyan naming jeep kaya pagdating sa Marikina ay bumaba na kami kasi doon nga ang punta namin. Naglakad na nga lang kami papunta sa public market ng Marikina pero pagdating sa plaza ay nagpaiwan na ako kasi nga ay iikutan niya yung siyam niyang tindahan. Matagal-tagal nga rin siya sa loob ng palengke pero hindi ko namalayan na halos 1.5 oras na rin ako nag-aantay sa kanya. Nalilibang nga rin ako mga Mari sa nakikita ko kaya hindi ko namalayan na matagal din pala siyang nawala. At habang nag-aantay nga ako, nagsusulat din ako ng ibo-voice over ko. Shish! At napansin ko nga itong isang kumari natin na sumasandok ng tubig sa fountain para panghugas sa kamay nila kasi nakita ko na kumakain sila. Sa nagtatanong nga pala sa akin noon kung ano daw ba ang trabaho ni Sir Paul at bakit daw ba Sir Paul ang tawag ko sa kanya at kung teacher daw ba siya. Actually Mari, nakasanayan lang siyang tawaging Sir Paul sa lugar namin ng mga kabataan, lalong-lalo na sa plaza kung saan siya madalas maglaro ng basketball. Dati nga, ang tawag pa sa kanya ay Batang Court. Kayo na lang ang bahalang mag-isip kung bakit. Sheesh! Si Sir Paul ay isang field supervisor ng isang private company na naka-assign sa kliyente nilang Universal Rowena Corporation. Malaki ang pagkakaiba sa job description nila sa coordinator ng merchandiser. At kaya nga siya nakasanayang tawagin ng mga kabataan sa plaza na Sir Paul dahil madami siyang naipasok na merchandiser dito. Nung matapos na nga siya sa mga tindahan niya sa Marikina, ay sumakay naman kami ng jeep papuntang Santolan, Pasig para bisitahin din yung iba niyang outlet. Pagkatapos nga nila mag-usap ay nag-aya itong si Sir Paul na kumain. Busog pa nga ako niyan Mari kasi kumain naman kami bago umalis ng bahay. Kaya lang kanina pa nga si Sir Paul nag-aayang kumain kaya pinagbigyan ko na, charis. Yun lang. Thank you for watching and follow for more.